Marami ang naniniwala sa tandem ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa Hypothetical 2028 Presidential at Vice Presidential Match-up. Si Carlo Candelaria sa sentro ng balita. Ayan na, 2028. Siyempre, hindi ko alam kung sino yung sa kanila, magpe-president, no? Pero kung ako po yung papipiliin, mas maganda po yung president lalaki, ang vice babae. Ay, pwede ba yun? Kasi nakapag-vice na si Leni. Pero kahit sino man po sa kanila mga pre, no? Ano pong posisyon yung piliin nila? Okay? Susuportahan po natin yan. Oh. Kasi mga pre, malakas po sila eh. Kahit pa magsama-sama yung mga bangag ng Duterte, wala pong magagawa. Si Senator Raffy Tulfo hindi pa po nagdideklara yan. Di pa po nagdideklara, pero pag nagdeklara yan, di ba? Ay lalong wasak ang mga Duterte. Oh, tingnan nyo hindi pa po nagdideklara. Pero maingay na po yung pangalan nila. Si Leni Robredo nagsasabing hindi tatakbo. Pero maingay na po yung pangalan nila. Malay ba natin biglang tumakbo? Di ba? Si PBBM mukhang wala pa eh. Hindi naman po depende kung magbabay si PBBM, pero maalanganin po yata eh. Baka magre-relax po muna yan. Diba? Kasi, syempre, bilang presidente, pagod na pagod ka sa trabaho mo. Puro ka na lang trabaho, diba? Nababash ka pa. Syempre, kailangan din po ng tao mag-relax. At asikasuhin yung sarili niya. Diba? Oh, kaya, eto na, no? Tuloy po natin. Balita. Sa pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research para sa Hypothetical 2028 Match-up, nakakuha ang tandem ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Uy, ayan 45%. Sa Leni, Raffy. Versus Sara, Baba, 42. Kahit pa sinong itapat nyo dyan sa dalawa. Partida Eto, partida pa nga ito. Partida po ito. Si Sara Duterte nagdeklara na. Nagdeklara na yan si Sara Duterte na tatakbo. Pero ganun pa rin yung porsyento na nakuha nila. Si Senator Raffy Tulfo hindi pa po nagdeklara yan. Si Leni Robredo hindi pa po nagdeklara yan. Pero tingnan nyo ang taas ng survey. Di ba? Pero yung mga taong nagdeklara, nilalangaw. Diba? Nilalangaw po. Nagdeklara versus hindi pa nagdeklara. Why? Women are not weak. Women are not weak. Yes, hindi naman po weak yung mga babae. Pero sa tahanan po natin, ang namumuno po kasi lalaki. Diba? Kahit sa Bible po, kung nagbabasa kayo ng Bible, may verse po doon na talaga, lalaki po talaga yung, alam mo yun, yung sa tahanan natin, ganun, di ba? Kahit sa politics po. Okay nga sana yung tandem nila Digong noon at Leni Robredo eh. Kung si Digong, hindi inaway-away itong si Leni. Sinisira-siraan eh. Kaya po pala sinisiraan ni Digong si Leni kasi ayaw ni Digong mabuking yung kanyang pagnanakaw. Ganun po yun. Pero, para sa akin, tayo, wala naman sa atin yung desisyon talaga eh. Kahit sino pang mag-president sa kanila at mag-vice, magkabaliktaran man yan, susuporta po tayo dyan. Diba? Senador Raffy Tulfo ng 45%. Samantala 42% naman ang para sa tandem ni VP Sara Duterte at Senadora Amy Marcos. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Plus or minus 3 percentage points ang margin of error ng survey, kaya bagamat 3 puntos ang lamang ng Robredo-Tulfo tandem, Bilib din ako kay Leni Robredo, Nung time na hindi pa siya mayor po, dyan sa Naga, at wala po siyang posisyon sa gobyerno, talagang tumutulong po siya. Pag may baha, talagang inaano niya yung baha talaga, Talagang bumababa siya sa kanyang bahay.
tumutulong siya, namimigay ng mga pagkain, 'di ba? Yun po dapat 'pag sa oras ng baha or mga kahit anong sakuna, nandiyan ka. Eh, kumpara mo kay Sara, 'pag may baha wala sa Davao, wala sa Pilipinas, nasa Hague. Kaya alam mo, Sara Duterte, ang layo-layo mo kay Leni Robredo. Pareho kayong babae pero sa trabaho, di mo kaya yung ginagawa ni Leni Robredo. Sinabi ng Octa Research Partida, walang posisyon yan noon. Year 2024 yata yon, 2023. Oh, walang posisyon. Pero pag oras ng baha ay tinatalakay natin yan dati. Ay, ito na naman si Leni Robredo, wala mang posisyon to sa gobyerno. Eh bakit matulungin ito? Si Sara nasaan? Wala. Oh, andun. Nasa Hague. Nagpa-interview lang doon para manira sa Pangulo. na hindi pa ito maituturing na malinaw na lamang. Pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung Para sa akin, hindi siya tabla. Kasi yung dalawa hindi pa po nagdeklara. Oh. tambala na Lenny Rafi at ang tambala ay Sara Aini, sila yung mga tambayan na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan. At sila ho ay patas ngayon. Sa breakdown ng mga pangunahing lugar, pinakamalakas ang Robredo-Tulfo tandem sa Luzon at Balance Luzon. Oh, ito Luzon muna tayo. Sa Luzon, nakakuha po ang Leni Tulfo ng 56%. Ang Sara Aimee naman, baba, is 22%. O ngayon, sa Balance Luzon, 61 ang Leni at Tulfo. Tapos ang Sara Aimee 23%. So 2 puntos na po sa side ng pink, no? And then pangalawa, tabla sa Visayas. Okay? Tabla. And then pagdating dito sa Mindanao, no? Lamang ang Ito'y hindi na ako maniwala dito kasi Mindanao is sinasabi nila, puro Duterte dyan, pero hindi totoo yan. Oo. Marami pong ayaw sa mga Duterte dyan. Ngayon, magbutuhan tayo dito. Saan sa inyo? Press 1 kung Rapi Tulfo at Leni. Press 2 po kung Sara at Aimee Marcos. Kaya magbutuhan tayo ngayon. Kasi tumabla Sabi nila, tabla daw. Oh. Ito yung panlima. Dito na tayo magbutuhan sa channel natin. Sige po. Ay, magbutuhan tayo dito. Ay, shoutout kay Tio Makata. Wala na, finish na. Ako, taga Mindanao po ako. Nag-1 na ako. Sinong taga Mindanao dito? Press 1. Sige po. Wala pang nag-2 So wala na. Alam na kung sino lamang. Diba? Alam na po kung sino lamang. Alam niyo kung sino yung ayaw kay Rapi Tulfo? Yun yung pinatulpo. Kung ikaw ay napatulpo ka, at ikaw ay nagisa ni Senator Rapi Tulfo, malamang hindi mo yan ibubuto. Ballpoint, pero si PBBM, Prime Minister. Sana nga po, no? Pag naging Prime Minister yan, maniwala po kayo sa akin, yung Pilipinas po talaga uunlad. Diba? So, ang dami pong nag-press 1, So, tama po yung desisyon ninyo, no? Huwag po tayong bumoto sa mga utak kriminal, diba? Tuloy po natin. Zone kung saan nakapagtala ito ng 50s at 61% ayon sa survey. Tabla naman sa 45% ang dalawang tandem sa Visayas, habang mas malaki ang nakuhang suporta ng Duterte-Marcos tandem sa Mindanao. Pero bukod dito, may mga respondent din na wala pang napipili. 8% ang walang pinili, 4% ang undecided, habang 1% ang tumangging sumagot. Ayon kay Professor Ranjit Rai, presidente ng Octa Research, mahalaga pa rin ang mga botanteng wala pang desisyon dahil maaari itong makaapekto sa lalabas na resulta sa eleksyon.
marami ng alternatibong mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. Ito, nandiyan si Mayor Leni Robredo, nandiyan ho si Senator Raffy Tulfo, nandiyan ho si Senator Erwin Tulfo. Marami hong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matanda na mga Ang gusto ko kay Senator Raffy Tulfo, mga pre, straight din po siya sa trabaho. Oo, siya'y focus sa kanyang trabaho. Ay, hindi po siya ma-issue, hindi po siya madrama, 'di ba? Pero real talk po. Pag ginisa ka, mali ka talaga. Medyo masakit din po yung bunganga ni Senator Raffy Tulfo pag ikaw ay mali. Well, dapat mong tanggapin 'yan. 'Di ba? May kapalpakan ka eh. O ano to? Send fireworks. Oy, salamat sa fireworks ha. Rosalyn Mayamazaki. May ganito na pala ngayon sa YouTube ano. May mga fireworks na. Salamat po ha. Tuloy natin. ating kababayan. Ito yung survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Pero ganoon pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa. Binanggit din ni Rai na sa kanilang palagay may nagiging epekto ang nagpapatuloy na impeachment trial ng vice-presidente sa naging resulta ng survey, partikular sa trust and performance ng pangalawang pangulo. Samantala, binigyang diin din ng Okta Research na hypothetical lamang ang mga tandem na binanggit sa survey at hindi ito nangangahulugang sila na ang tiyak na magtatapat sa 2028 election. Posible mangyari yan. Kasi yan yung sinusuportahan ng tao ngayon eh. Oh. Dagdag pa ni Rai, marami pa itong ibang tandem na sinusukat at ilalabas sa mga susunod na pag-aaral. Ipinapakitaan niya ng resulta na maaga pa man ay interesado na ang mga Pilipino sa 2028 elections. Tama. Oh, ito yung karugtong. Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Leni Raffy tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Uulitin ko po sa mga bagong pasok ha. Yung green, nagdeklara ng tatakbo. Yung pink, hindi pa. Pero, yung hindi pa nagdeklara ng tatakbo, tingnan mo, nakakuha po ng 45% na suporta. Okay? Ang green naman, yung nadeklara, nasa ano lang po, 42%. Sabi ng Okta Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Leni Raffy tandem mula nang maungusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon. Katulad nito, sabi ni Ayan, Ayan mo. Ito, ipipin ko. Babasahin natin to. Sabi niya, kalukuhan mo, suportahan mo, kahit anong gawin nyo, wala nang maniniwala sa mga manok nyo. Kami, naniniwala kami. Yung mga nagko-comment dyan, naniniwala. Ikaw lang, hindi naniniwala kasi tanga ka. Bobo ka. Yung mga nag-press 1 kanina, press 1 po ulit sa naniniwala. Sa mga susuportahan nating mga manok natin. Diba? Bobo ka, bulag ka. Batutan lang kita dyan eh. Yan ang dami nag-press 1 dahil naniniwala sila. Huwag mo lulukuhin yung sarili mong tanga ka. Tanga-tanga ka kasi. Basta DDS talaga inutil eh. Alam mo, may binugbog na akong DDS kahapon eh. Nagtatatakbo. Ayun, nagbigti. Tarantado ka. Papasok ka dito, tatanga-tanga ka lang. Kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan,
Makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick De Jesus po ito ng Ulat Bayan. Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin. Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol sa magiging takbo ng 2028 elections? Pakipaliwanag po sa ating mga manonood ang ibig sabihin ng resulta ng inyong pong survey para nga po sa 2028 elections. Ang ibig sabihin po ng survey results natin, pag natin ang survey ginawa ng July 4 to 11, ang ibig sabihin ng survey po ay tabla na po. Kung ang survey ay kung ang election ay gaganapin sa panahon na ginawa yung survey, ang Lenny Rafi tandem ay nagkakaroon ng makakakamit ng 45% versus yung Sara Amy tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung tambala na Lenny Rafi at ang tambala ay Sara Amy, sila yung mga tambalan na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan. At sila ho ay patas ngayon. Now, ang survey findings na yan, ganun ba ng 2025? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala hong tambalan ang nakakatakbo sa Sara Amy na tambalan. Sara for President, Amy for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Rafi Tulfo for Senator Rafi Tulfo for Vice President. So yan, dalawang tambalan. Sinukat lang namin sa survey, ay yan ay hypothetical, kasi alam kung ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun nga, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028. Ngayon pa lang. Okay. Sabi nyo nga, Prof, ay halos tabla or pantay po ang Lenny Rafi at Sara Amy tandem. Meron naman pong 8% na nagsabing none, 4% ang sabing don't know at 1% po yung refuse to answer. Malaki po bang factor ito para makaapekto sa Vicky De Bella, shoutout po magiging resulta ng susunod na eleksyon kahit malayo pa nga po? Oo, totoo yan. May mga matututunan tayo sa survey na to. No? Unang-una, marami pang undecided sa ating mga kababayan. At sila ho, malaking bagay ho sila sa final count, yung mga undecided. Number two, marami na alternatibong mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. So, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan ho si Senator Rafi Tulfo, nandiyan ho si Senator Erwin Tulfo. Marami hong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ng ating kababayan, ito yung survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Survey po kasi ibig sabihin, yun yung malakas sa mata ng mga tao ngayon. Rafi Tulfo, and then Lenny Robredo. And then, bakit nasali si Sara Duterte? Dahil si Sara po, nagdeklara naman. Nagdeklara na natatakbo Kaya nasali po siya sa survey. Pero kung hindi siya nagdeklara, parang tae lang yan. Di ba sasali sa survey yan? Sabi ko nga, partida, nagdeklara versus hindi nagdeklara. Pero yung lumamang yung hindi nagdeklara. Kaya shoutout sa mga DDS dyan na nagsasabing malakas daw si Sara. Yung hangin malakas, pwede pa. Pero gano'n pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny Rafi yung tandem at Sara Amy yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Octa Research? Okay, ang Octa, marami hong tandem tinetest ng Octa at sa susunod na araw, ilalabas namin yung ibang resulta po. Ito kasi wala akong nag-commission ng tandem na to at nilabas rin namin last quarter. So, sinusukat lang namin yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang posibleng paliwanag. Pero meron pa iba kang tandem na pinag-aralan po. Meron kaming Sara Robin, meron kaming Lenny at saka Erwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon. May Lenny pa. Ilalabas namin unti-unti yung mga resulta. Natatawa na nga lang ako Amy Marcos panghuli sa
pagkapanalo bilang senador, tas tatakbo pa talaga bilang bahis. Mahiya ka, uy. punta na yan. Pero ang importante, yung bayan natin, yung ating bansa, talagang divided, no? Oo. Yung Balan Luzon at NCR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny Rafi. Ang Visayas at saka Mindanao, na Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang suporta sa Sara Ivy po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang to, huwag gagamitin basehan para sa ating boto, no? So, matagal pa ang eleksyon, ang pinapakita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan, at hindi na ganun kalaki, no, yung undecided, pero importante pa rin sila kasi kita mo tabla ngayon Tapos, ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So, ito ay isang survey finding lang, marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas in the next few days Okay. patungkol sa 2028. Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa isinagawang survey ng Okta Research. Yung aming hypothesis ay meron na po, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup sila ni Mayor Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin So, yan ay palagay lang namin, hindi pa sigurado na yan ang explanation, no? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita namin. Bakit po naapektuhan? Kasi every time na umuusad po yung impeachment trial ni Sara Duterte, may mga bagong ebidensyang lumalabas na sampal kay Sara Duterte. 'Di ba? Kaya yung taong bayan, unti-unti pong nagigising. Imbes na magsuporta kay Sara, nagwi-withdraw po sila. Ito pala yung ebidensya. Ayaw ko. Ayun po yung nangyayari, 'di ba? At yun yung klaro. Kaya ako masasabi ko diyan sa kay Sara Duterte. Kasi bago matapos yung impeachment, wala na. Siguro ilang porsyento na yung mawawala or magwi-withdraw sa pagsuporta kay Sara. Kasi inuunti-unti po nilang ilabas yung ebidensya Taong bayan yung makakakita. Hindi naman po yung naka-private yung hearing na yun. Naka-public naman yan. 'Di ba? Kahit sino pwede makita yan. Kaya yung mga survey ni Sara dyan, bagsak talaga yan. Oo. Niwala kayo sa akin. Kayo po, no? Ano po yung inyong opinion dito sa ating video ngayon? Paki-comment naman para mabasa po natin yan. Ayan At yun lang muna yung ating topic ngayon mga pre. Abangan nyo po mamaya, may upload po tayo magkita-kita na lang po tayo sa susunod na video mga pre, no? Oo, maraming salamat po sa pagbisita sa atin ngayon. Shoutout po sa iyo lahat dyan. Ayan huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para po maging updated po kayo dyan. Sa mga uploads po natin. At may TikTok tayo, may Facebook, kompleto po yan mga pre. At yun na maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga magre-replay po ng video ito, maraming salamat po. 'Di ba? Maraming salamat po sa inyo.